Hello mga mi, so another tutorial na naman po yung gagawin ko ngayon. So ang gagawin ko naman po ay itong hair bow. So ito po siya mga mi. Ang sukat po ng tela na gagamitin natin mga mi ay 60 by 18 cm at saka 40 by 40 cm. So ito po yung 60 by 18 cm. So tatahiin lang po natin siya yung dyan sa taas niya. At saka ito naman po yung 40 by 40 cm. So, ifo-fold po natin siya ng parang pa-triangle. Ganyan po. Ayan. So, tatahiin na po natin itong sa kilid. Dito sa taas niya na part mga mi is mag-iwan po kayo ng butas para hindi po tayo mahirapan kapag baliktarin na po natin yung tela. So, ito mga mi is tinahi ko na po yung sa kilid niya po. So, dyan lang po sa taas na part mga mi ha. Yung dito sa kilid is wag nyo na pong tahiin. After nating mabaliktad yung tela natin mga mi is plaplansyahin po na po natin. So, ganito po yung gawin nyo mga mi. Yung tahi po niya is nasa gitna na po siya. Kagaya po nito mga mi. Oh. Ayan, tignan nyo lang po yung video po para madali nyo lang pong masundan yung proseso ng paggawa po ng ating hair bow clip. So, plaplansyahin lang po natin para maganda po siyang tingnan. Ang next step naman po mga mi is itong 60 by 18 cm natin mga mi is ifo-fold po natin siya sa kalahati. Kagaya po nito. Tapos, susukat lang po tayo ng 13 cm. Ayan. 13 cm mga mi. Sa part na close po siya. Ayan. 13 cm. Tapos, tatahiin po natin siya dyan na part. Pagkatapos nating matahi mga mi is ganito na po siya. Ganito na po yung magiging itsura po niya. So, sundan nyo lang po yung ginawa ko po na pag-fold. So, ganyan. Ifo-fold nyo lang po na ganyan. Tapos, babalik na rin po natin. Ganyan. Tapos, ifo-fold po natin papunta sa gitna. Yang magkabilang gilid. Ganyan po. Tapos, tatahiin po natin siya para ma-close po. So, ganito na po siya kapag natahi na po siya. So, tingnan nyo lang po mabuti yung sa video mga mi para madali nyo pong masundan po yung paggawa po natin ng hair bow clip. So, ang next po natin gagawin is tatahiin po natin siya dito sa gitna ng ganitong tahi para mag-form po siya na ribbon. So, super dali na lang o easy na lang po sa atin ito mga mi, lalo na kapag nakagawa na po tayo ng mga ribbon or mga bows na kagaya nito mga mi. So, ganito na po yung magiging itsura niya mga mi. So, double ribbon po siya. Ayan. So, ang next po natin gagawin is yung tail po ng ating hair bow. So, sukat lang po tayo ng 5 cm. Tapos, ifo-fold po natin ng paganyan. Tapos, i-fold po ulit natin. Ayan, fold lang po mga mi. Mag-iwan lang po kayo ng konti sa kilid bago nyo po i-fold po ulit hanggang sa maubos po yung tela. Ayan po, ganyan. So, madali lang po talaga siya mga mi. Ayan mo. So, after po nyan is tatahiin po natin siya dyan sa gitna. Basta tignan or sundan nyo na lang po yung ginagawa ko mga mi. So, hindi po kasi ako magaling pa mag-explain. Kaya tignan nyo na lang po yung sa video po para madali nyo pong masundan po yung paggawa po natin ng hair bow long tail clip po natin mga mi.
So, ito na po mga mi. So, ang last po nating gagawin o ilalagay is yung ating clip. Na depende po sa inyo kung ano pong clip yung pwede nyo pong ilagay. Yung ganito, anong tawag nito? At saka alligator clip. So, alligator clip po yung gagamitin ko po para po dito sa aking hair bow. So, ito po ay 7.5 cm. So, nilagyan ko na din po ito ng stick glue. Tapos, papasuin or sisindihan ko lang po siya ng lighter para mas madikit po siya sa ating tela. So, ganyan po yung ginagawa ko mga mi. Para po sa akin, parang mas madikit po siya mga mi kapag sinisindihan pa po ulit natin sa lighter yung glue bago po natin siya idikit. Tapos planchahin nyo pa po ulit pala yung tail po niya mga mi para yung fold po yung finold po natin kanina or yung pleats po niya is maganda po tignan. So ito na po mga mi yung ginawa po natin na hair bow clip. Thank you for watching.